Breaking news mga banateros, tumalsik pa ang laway ko. Video record, text messages, voice messages, at iba't iba pang mga ebidensya ay ilalabas na ng mga testigo. At may bagong dalawang testigo na lalabas sa mga susunod na hearing ng legit hearing sa Senado. Oo, kasi may fake may ano 'di ba? May fake hearing eh. Yun yung fake Blue Ribbon Committee ni Erwin Tulfo. At ang kay Cayetano po ang legit hearing. So ngayon, yan yung mga pilit na inahabangan at inaasikaso ng mga kalaban na para hindi lumabas or parang ginagapang or hinahanap na itong mga ebidensya. Oo, itong mga ebidensya na to dahil may mga text messages pala daw, no? May mga text messages pala daw na ginagamit or ginawa itong di ko alam kung si Marcos Jr. ba, si Romualdez, yung mga congressman ba na nabahagian ng mali-malitang pera, or yung tawag dito, yung mga senador na involved din sa mali-malitang pera. At speaking of senator, eto, Tito Soto umamin na nabigyan nga siya ng mali-malitang pera. Nako, ano ba to? Ano ba tong nangyayari? Oo, bakit biglang may pag-amin etong si Tito Soto dito sa yung iba tanggi ng tanggi, tapos ikaw Tito Soto amin ka ng amin. Iba rin ha. Iba din ang karakas ito, Titizen. So yun nga mga banateros, no? Siyempre, bago natin ito simulan, don't forget to like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel. Paipindot na lang din po yung bell button para lagi kayong updated sa ating mga video araw-araw. So ang dami po ngayon mga banateros na issue ng mga pag-uusapan natin. Nandito yung pag-alis or basta yung mga sa mundo ng politics world. At bago ko pala to simulan, bago tayo magsimula, subscribe nyo pala yung second channel natin na JG Banateros at ang ating Facebook page na JG Banateros din po, parehas lang po sila ng pangalan, at ang aking TikTok account na J Guevara. So iba't iba yung mga mapapanood nyo dyan, iba dun sa kabilang channel ko, sa second channel ko sa YouTube, iba rin po. Andyan po pala sa description yung link ng second channel ko. Tingnan nyo lang dyan sa description. See all nyo lang yan dyan. May kita nyo yung link. At antimano, rekta na agad kayo doon sa isang YouTube channel ko. Siyempre, Facebook page din natin. At congrats dahil nasa 100k plus na po ang aking followers. Oh, so awa ng Diyos, umabot tayo ng 100k followers at hindi pa tayo natitigbak or hindi pa tayo nagugurgor, hindi pa tayo nakakasuhan. Oo, hindi, sa totoo lang, ayoko rin naman po talaga makasuhan. Buti na lang po talaga, hindi naman ako sikat. No? Yung mga kasamahan ko sa Banateros, kaya nakakasuhan din yun sila. Kaya sila nakakasuhan, una-una nasasaktan. No, nasasaktan yung mga politiko sa mga komentaryo nila dahil totoo. Ako nagpapatawa lang ako dito at hindi naman ako sikat. Di katulad ng mga kasamahan ko sa Banateros, talagang alam niyo yung kilala yung mga yan. Oo, lalo na yung sila si Boss Dada, talagang pag pumupunta kami sa mga event yan, talagang kala mo artistahin, no? Ang lakas pa ng dating. Oo, yan ang isa sa mga, sabi niya, isa pinakagwapo sa Banateros Brothers. Ewan ko lang kung di aalma dyan si Coach Oli. So yung mga Banateros, mga kabiyaya, ano ba to? Ano ba tong video na to? Ang tagal na rin natin. Alam nyo, speaking of video, ang tagal na rin ho nating medyo sabik dito dahil dati, sabi rin ni Vice President Sara Duterte, may video siyang hawak na ebidensya laban kay Saldico, kay Martin Romualdez, 'di ba? So inantay din natin 'yun, ng tagal din. Pero hanggang ngayon wala pa rin tayo nakikitang inilalabas. Siguro nag-aantay lang ng panahon si Vice President Sara Duterte para mailabas yung video na 'yan. At sinabi niya rin dati na itong si First Lady Lisa Araneta Marcos ay may video rin. No, may video rin etong si First Lady Lisa Araneta Marcos sa na to,
sa dito kay BP Sara Duterte. Kung hindi ako nagkakamali, ito yung panahon ng DepEd Secretary pa lang si BP Sara Duterte, or DepEd Secretary siya noon, at nang may hinihinging pabor etong si Ma'am Shitars, at ayun, nag-video voice or nag-voice message ba? Nag-text message or nag-video at sinend kay BP Sara Duterte. So, about sa mga video evidence, matagal na rin tayo naghihintay, no, nag-aantay, no? At marami na rin katulad niyan, no? Unang-unang inantay natin yung pulburon video. Oo, yung pulburon video ni Marcos Jr. At nung napanood naman natin, may mga naniwala, may mga hindi. At ako, naniwala talaga akong adik si Marcos Jr. Nung sinabi ng kapatid niya na ni Amy Marcos na adik talaga si Marcos Jr. At kahit naman di sino, maniniwalang adik si Marcos Jr. dahil sa mga pinagsasabi niya. Pero mo yung mag-alamano, ipunin ng tubig, gagamitin sa tagtuyot. 'Di ba? Yung mga teacher daw ay nagluluto ng tuloy-tulinadang pansit. No, yung tawag dito, yung sunog daw ay nagsisimula sa plastic, masama daw pala yun, ngayon niya lang daw nalaman. At yung pinakamalapit doon, yung matagal nang patay yung tatay niya, pero nakakausap niya pa. So yan po, ganyan po yung isa sa mga dahilan bakit adik or talagang naniniwala ang taong bayan na gumagamit ng ipinagbabawal na gamot. Etong si Pangulong Bongbong Marcos dahil sa mga nakikita sa kanyang galaw, sa kanyang salita. No, kasi kung ikaw ay normal lamang na tao, hindi mo naman siguro magagawa yung mga sinasabi ni Marcos Jr. At ayun nga, napapahaba-haba na yung ating daldalan. At eto nga po pala, bago ko simulan, may mga kaganapan na nangyari sa Senado na hindi nahagip or hindi, ewan ko lang kung nalaman nyo. Pero ako, nag-short video po ako about doon sa mga nalaman ko sa labas ng Senado. Okay, kukurap. Chismis to. Doon sa Senado po, talagang may nangyayaring pananabutahe. Ilang beses na rin nangyari 'yon. At ginawa dati 'yon sa KOJC Siege. Nang naranasan ko 'yon nung KOJC Siege, yung ganong pananabutahe. Yung tipong biglang mawawalan ng internet sa isang lugar. Yan, isa sa pananabutahe yan. Yung nawalan ng internet sa isang lugar. No? Ang malupit dito, nung hindi pa dumadami yung tao, talagang tawag dito, okay naman yung internet doon, di ba? Ikaw, kung sino yung mga malapit dyan sa Senado, siguro okay naman signal nyo. Full bar yung smart, yung dito SIM, yung GOMO ko, yan mga SIM card ko pero full tank yan ng load pero hindi ko magamit. Hindi ko ako makapag-upload ng video. So yun yung kadalasan na pangalawang beses na naranasan ko diyan. Siguro yung mga kalaban ayaw nilang malaman ng sambayan ng Pilipino na sobrang tawag dito, dami na ng tao. Kasi kapag nakikita kasi nilang marami ng tao doon sa isang lugar, kadalasan nagkakaroon ng panghihikayat. Kahit hindi mo sabihin sa taong bayan na pumunta kayo dito. Yung iba may mga ugaling gano'n ng mga Pilipino na kapag nakita nila na maraming tao doon, tsaka yan sila pupunta. So kadalasan nangyayari yan. So yun, palaging nawawalan ng internet. Wala talaga as in. Kaya yung iba, mga vlogger, hindi nakapag-live, hindi nakapag-update doon sa Senado dahil yun, ganun ang ginagawa. Ginugurgur yung mga signal. So, hindi ko lang alam kung dahil ba siguro sa dami ng tao doon at sabay-sabay gumagamit ng signal or talagang may nananabutahe at tinatanggal yung signal doon. Ewan ko lang At ang isa pa, ang malupit na pananabutahe dyan ay yung panggugulo ng mga kabataan sa mga nagrarally. Sa totoo lang po hindi ko po sa kinakampihan ng mga
supporters ng mga Duterte. Hindi porket parehas kami ng paniniwala, kakampihan ko sila. Kahit na mali sila. So, nangyayaring pananabutahe is ginugulo yung rally ng mga Duterte supporters ng mga kabataan na kinukuha ng hindi ko lang alam kung sila ba ay part ng Akbayan Party List, supporter ng Akbayan Party List, kasi ganun yung suot-suot nila. No? Kadalasan po, yun po yung mga nanggugulo dun. Kahit matanda, bata, talagang ititrigger kanila na guluhin na napatulan mo sila. Oh, kung maririnig nyo sa ibang video, mumurahin nila yung mga matatanda, babastusin. So, syempre, matanda ka at bata lang yung nagsasalita, medyo ma-high blood ka talaga, matitrigger ka. So, isa sa mga pangalawang pananabutayan, at marami pa. Meron pa ako nakita doon na isang naka-uniforme ng OSAA na ayoko lang kasi kasi baka mamaya makasuhan tayo. Pero nandito yung video sa akin. Sa akin yung video. May isang miyembro ng OSAA or ng security doon sa Senado, kasi nakapang Senado na uniform doon sa loob, na binibidyohan yung kaganapan sa loob at isinisend sa isang tao. Sinong tao yun? Walang iba kundi sasabihin ko ba agad? Tsaka na natin sabihin yan. At ayoko rin naman din, naawa din ako doon sa tao, baka mamaya sinusunod niya lang yung kagustuhan ng isang senador, kaya isinisend niya yung kaganapan doon sa loob, sa labas ng Senado. Pero ito po ay etong senador na to ay nasa tawag dito, nasa kampo nila Tulpo. Yan. So yan, mapunta na tayo sa iba't ibang mga balita na nangyayari sa mundo ng Pilipinas. Oo. May naalala ko sa ganung salitaan. So eto nga, breaking news. Yan, makikita nyo dyan sa ating screen. Eto, breaking news. US kinansela ang diplomatic at tourist visas ni Martin Romualdez. Kinansela ng Estados Unidos ang diplomatic at tourist visa ni late Representative at dating House Speaker Martin Romualdez sa kasalukuyang hinaharap ng investigasyon kaugnay ng multi-billion pesos flood control controversy. Oo. Ayon sa isang mataas na opisyal ng pamahalaan ng Pilipinas, na pamilyar sa kaso ang A1 diplomatic visa at B1, B2 noong immigrant visa ni Romualdez ay kinansela ilang linggo na ang nakalipas. Wala pang binigay na tiyak na dahilan kung bakit inalis ang mga visa ng mambabatas ayon sa nasabing source. Alam niyo, medyo hindi ako, pasensya na kayo kung parang ngungo ako, parang singaw ako magsalita ngayon dahil tayo po ay may siponis. Oo, may ubo, no? Maulan-ulan na kasi ngayon kaya talagang normal na yan. So, dito medyo hindi ako naniniwala at medyo katakataka na bakit hinayaan kayang makansela or etong visa ni US visa ni Martin Romualdez. Ba't kaya hinayaan ni Marcos Jr. to? Alalahanin natin hindi na natin nakikita si Romualdez sa Pilipinas. Kailan pa yon? Ang huli nung botohan ng impeachment ata, di ba? So matagal-tagal na. Pwedeng nasa ibang bansa na to, kaya kinansilan na yung passport. Pwedeng nandito sa Pilipinas at talagang nag-aaway sila ng kanyang mahal na adik na pinsan. No? Pwedeng ganun Pwedeng ganun. No? Hindi ko lang alam kung kayo, anong may kukomento nyo dyan. Samantalang, ito pa, may isa pang balita, no? Gatchalian, hindi kinikilala ang flood control hearing ng Cayetano Black. Aba, ang lupit naman ni Senator Gatchalian. Dati tahimik lang to Ngayon pumapalag ka na. Ang lupit mo Hindi kinikilala ni Acting Senate President Sherwin Gatchalian bilang opisyal na ang
sinagawang flood control hearing ng Cayetano Black nitong Huwebes. Ayon sa kanya, ang naturang session ay hindi tumutugma sa lehitimong proseso ng Senado at nakapasa sa quorum at tamang parliamentary produce. No, yan ang sinabi ni Senator Win Gatchalian. Anak ng teteng, no? Ang lakas talaga ng loob din nitong mga to. Sila na nga yung biruin mo yung paglagay kay Gatchalian bilang acting Senate President ay illegal po yun, no? Marami nagsasabing mga lawyer niyan na illegal yung ginawang yun. Tapos may nangyaring hearing, no? May nangyaring hearing, sasabihan nyo na hindi maituturing na flood control. Porket ba ang lumabas doon ay kapwa mo o mga kasamahan mong senador at yung inyong bossing na si Romualdez, si Saldico at BBM, hindi na maituturing agad yun na flood control hearing? Ang galing mo din, ha? Oo. Ang pinagtataka ko lang sa inyo, Gatchalian, bakit galit na galit kayo sa Cayetano Black? Sinusunod lang naman nila yung kagustuhan ng taong bayan na mapadalo or marinig ng taong bayan yung statement ng bawat isa sa 18 brave Marines. So anong masama doon? Ha? Anong masama doon? Wala talaga akong nakikita, wala talaga akong nakikita na mali sa ginagawa ng Cayetano Black, no? Ng bagong minority. Tama, minority na sila ngayon dahil nabawasan sila ng isa eh. 'Di ba? Oh. So, wala talaga akong nakikitang mali doon. Ewan ko lang bakit parang galit na galit etong mga to na ano ba? Ano bang gusto nyo? Ayaw nyong pag-usapan. Pinamumukha nyo talaga sa amin na ayaw nyong pag-usapan yung about sa tawag dito, about sa nakawan sa flood control. Wala namang masama sa ginagawa nila Cayetano eh. Medyo obvious ka na, ha? O samantalang eto, pag-usapan natin, no? Etong pag-amin ni Senator ni Tito Soto. Oo, eto basahin natin, may kita nyo dyan sa screen. Pagpalagay na natin, may dinala sa akin, anong batas ang ilalabag ko? Sabi ni Tito Soto. Tanga talaga. Ay! Tito Soto, sumagot sa maleta allegation. Diretsahang kunestyon ni dating Senate President Tito Soto ang alegasyon. Isa umano siya sa mga tumanggap ng maleta na may lamang pera kasunod ng testimonya ng ilang grupong tinatawag na Brave 18 o Brave Ex-Marines sa pagdinig kaugnay ng kontrobersyal na flood control projects. Sa pagdinig ng Blue Ribbon Committee noong Hunyo 4, inangkin ng isa sa mga testigo na may na-deliver umanong 5 malaking maleta na naglalaman ng pera para kay Soto ayon sa para kay Soto ayon sa salaysay. Ang mga maleta umano ay inatid sa kanyang tanggapan sa Baclaran. Sa Baclaran. Sa gitna ng mga paratang, naglatag si Soto ng hypothetical na argumento upang questionin ng legal na batayan ng akusasyon laban sa kanya. Ito yung sinabi niya sa interview. Para lubos nyo pa hong maunawaan, mamaya may papakita ko sa inyong video about kay Tito Soto, ha? Paglagay na natin may dinala sila sa akin, but I'm saying is not true. But if it needed, they sent money to me. What did I buy? Was a private citizen. Alam mo, Tito Sen, ewan ko na lang, Tito Sen, sana punta utak mo. Hindi ka lang ganyan dati. Ay, lako, Tito Soto, kung kailan tumanda kayo, tsaka kayo, yung kailang
Naging ganyan. Ewan ko ba? Oo. Alam mo, kahit na private citizen ka, basta nakinabang ka sa pera ng or pondo ng taong bayan, putang ina, dapat mong pagdusahan 'yun. No, dapat mong panagutan 'yun sa batas natin. Hindi po bakit porket ano lang? So ibig sabihin, halimbawa ito So ibig sabihin, binigyan ka na 1 bilyon na galing sa pondo ng bayan. So isa ka rin sa private citizen at nagbabayad ka ng tax, so goods lang 'yon. Walang kaso? Ganun ba? Ganun ba 'yon? At ang inang yan, kabobohan yung sobrang nakakabobo tong ni Senator Tito Soto. Sobrang nakakabobo tong dahilan niya na porket private citizen ka hindi ka na makakasuhan. So tsaka dito sa sinabi niya, talagang pinamukha niya sa atin na talagang parang totoo nga na nabigyan nga talaga siya ng nabigyan, tumutulo na isipon ko. Nabigyan talaga siya ng mali-malitang pera, no? Kasi sa palagay natin hindi mo Tsaka kadalasan ginagamit nitong ganitong argumento or tawag dito dahilan, lalong-lalo na yung mga taong talagang ginawa yung mga ganitong bagay. Oo, kadalasan ito yung alam mo yung mga argument, mga katuwiran na malinis po ako, wala po akong kasalanan, mabait po ako. Wait lang, magpupunas lang ako ng Oo. Baka may nakikita na kayong sipon na tumutulo. So, kadalasan ginagamit ng mga gumawa talaga or sinasabi nating talagang involved sa krimen. Yung mga ganyang salitaan. So, para lubos nyo pong maunawaan, ito po, at panoorin ang bidyong ito. Anong pagpalagay natin may dinala sila sa akin, no? But I'm saying it's not true. But if indeed they sent money to me, so what did I violate? I was a private citizen. I'm not a senator. I'm not a congressman. Unlike somebody who's claiming all these things, but he's the one who accepted during that time that he was a legislator. But maybe it Yun, was an advance payment for something. mali. Opo, pero let's disabuse the minds of those who might believe, no? So even if you're saying that, okay, for the sake of argument, it's true, what law did you violate? But it could also be seen as, an advance payment for something that you could do that would be beneficial to them in the long run once you win. Then the people who will say that do not know me. You can ask some businessmen who have dealt with some committee hearings in the Senate. It is a very known fact that Senator Lacson and I do not accept any bribes or do not accept any contributions if we know that it comes from illegitimate sources. Para sa akin bilang Pilipino, gusto lang malaman yung totoo, di ba? So, kahit na para sa akin bilang abogado, mas kinikilala ko yung grupo ni Senator Alan Peter Cayetano, interesado din akong malaman kung anong mangyayari sa Lunes. Opo. Kasi kung katotohanan lang naman ang gusto nating malaman, 'di ba? Gusto ko rin masubukan yung 18 Marines na ang kaharap naman nila yung mga halatang galit sa kanila or may mga intensyong masama laban sa kanila dahil yung chairman mismo ng Senate Blue Ribbon Committee ng kampo ni Senator Gatchalian napangalanan ng 18 Marines, 'di ba? So magandang makita sa Lunes kung ano yung magiging daloy ng talakayan dahil naimbitahan daw sila ulit nitong grupo naman ni Senator Tulfo. Yes, sir. At itong naganap na pagdinig kahapon ng sinasabi po ng kabilang kampo, it was illegal at hindi recorded. Bogus pa nga. May nagsabing bogus pa daw yung naging investigasyon ng Blue Ribbon Committee kahapon sa pauna ni Senator Rodante Marcoleta at SP Alan Peter Cayetano, iba pang mga majority senators. Yeah, ang punot dulo nito, Jade, is tama yung sinasabi nila, kunyari nila Senator Erwin Tulfo, kung
tama yung pagka-take over nila sa mayorya ng Senado noong June 3, nung the day before yung Senate Blue Ribbon Committee hearing kahapon. So may katwiran sila kung legal yung ginawa nilang pag-designate kunyari kay Senator Sherwin Gatchalian bilang Senate President pro tempore at bilang acting president, at sa pagka-deklara nila na vacant yung mga chairmanships ng Senate Committee. Pero sa aking pananaw, hindi po naging legal yung proseso na yon, kaya yung pagtuloy ng Senate Blue Ribbon Committee kahapon sa ilalim ng chairperson na si Senator Pia Cayetano at vice chairperson na si Senator Dante Marcoleta, ang pangtingin ko naman doon, meron silang katwiran na ituloy. Kasi para sa kanila, sila ang nananatiling mayorya ng Senado. Si Senate President Alan Peter Cayetano ay nananatiling Senate President, at yung chairmanships, ganun pa rin, hindi napalitan ng June 3. Alam naman po natin na kilala po at binabash po ngayon itong si Senator Erwin Tulfo dahil po sa kanyang naging pahayag noong una na bend the law. Itong mga naganap pa, ganun din ho ba ang tingin po ninyo at dating? Hello? Na-bend the law ho ba? Na-bend the law ho ba ang mga patakaran nga dyan sa loob ng Senado matapos nga yung pagpapalit nila ng liderato at papalit po ng mga committees chairmanship? Yeah, tingin ko ganun na po yung nangyari. May bendalo na nangyari. Dahil binasa ko po itong Avellino versus Cuenco, yung Supreme Court case na ginagawang batayan nitong Gatchalian 12 para i-justify yung pag-take over nila sa Senado noong June 3. At ang nakita po natin is ang pinaka-basic na batayan nila dito ay, ang sabi nila, ayon doon sa kasong yon, pwedeng maging quorum ang 12 senador kahit na 24 ang miyembro ng Senado kung 22 lang ang available sa mga senador out of the 24. Kaya dahil daw doon, pwedeng maging quorum ang 12 senators. Nabanggit ito sa Avellino versus Cuenco. Ang isa sa mga katwiran na ginamit dito ay ayon sa konstitusyon ng mga panahon na yan, kasi 1949 pa itong kasong ito. Nung under the 1935 Constitution, to constitute a quorum for the transaction of business or to do business, a majority of each house is required. So, ang nasa doon sa Avellino versus Cuenco, doon sa decision ay ang majority of each house ay hindi daw nangangahulugan na majority of the members of all the members of each house. So, kung yun ang ginagamit nilang katwiran na, so ang majority of each house hindi nangangahulugan na a majority of the 24, kundi a majority of those available only. Yun ang ginagamit nilang katwiran. Pero hindi po tamang batayan yan kasi number one, ang totoong decision or ruling doon sa Avellino versus Cuenco ay hindi naman po yung issue ng quorum, kundi dininay ng Supreme Court yung petisyon na umabot sa Supreme Court dahil ang sabi ng Supreme Court, wala silang jurisdiction to rule on the issue of the Senate leadership squabble in 1949. Ang katwiran ng Supreme Court is it's because it's a political question. Anong ibig sabihin nun? Ang ibig sabihin nun, yung pagpapalit ng liderato sa Senado ayon sa Korte Suprema noong 1949, hindi namin dapat pinapakialaman yan dahil ang mga senador lang ang makaka-decide para sa kanila kung sino ang totoong leader nila. Yun ang naging ruling. Kaya yung mga sumunod na ruling ng Supreme Court, ang tawag doon obiter dictum, meaning opinion lang yun ng court pero hindi yun binding precedent. Hindi mo siya pwedeng sundan bilang president or gamiting batayan na galing sa Supreme Court. So ang sabi ng Supreme Court, wala kaming jurisdiction para sagutin yung mga tanong na yan. Pero kasi ang naging botohan, Jada Damar, 11 kasi yung justices ng Supreme Court ng 1949. So anim ang nag-vote to deny the petition ni Senator Avellino. Ang petition ni Senator Avellino is i-recognize siya bilang Senate President at tanggalin si Senator Cuenco naman bilang acting Senate President. So, noong mga panahon na yon, parang si Alan Peter Cayetano si Senator Avellino, si Senator Gatchalian naman parang si Senator Cuenco. Siya yung tinalaga bilang acting Senate President. So, anong naging botohan ng Supreme Court?
anim ang nag-deny ng petition dahil nga wala daw jurisdiction ng Supreme Court to determine that question. 4 ang nag-dissent, meaning hindi sila nag-agree na walang jurisdiction ng Korte Suprema at isa namang justice ay absent. Okay? So, anong nangyari? Sabi ng dineny ng petition because walang jurisdiction. Tapos out of the 6 justices na nagsabi na walang jurisdiction yung Supreme Court, 2 sa kanila ang nagsabi, at dahil wala tayong jurisdiction, dapat hindi na natin sagutin yung issue ng quorum, kung 12 ba or 13 ang dapat quorum sa Senado. Opo. Tapos yung 4 naman ang nagsabi, so sabi ng Supreme Court sa decision, 2 yung nagsabi na hindi na kailangan talakayin yan. So ang susunod na discussion is opinion lamang ng 4 na justices. So doon lumabas na yung 4 na justices ang nagsasabi, dahil 2 senador out of the 22 ay nasa US at yung isa naman nasa ospital, pwedeng bilangin yung 22 as yung parang denominator at ang 12 pwede maging quorum ng 22. Yun ang naging ruling. Pero 4 lang sila. Yung 4 na nag-dissent, lahat sila agree na 13 dapat ang quorum for Senate membership of 24. So, ang totoong bilangan doon sa issue na 12 ba or 13, 4 versus 4. So, bukod sa obiter dictum na yung 12 is the new 13, hindi rin pwedeng maging binding precedent kasi 4 versus 4 ang botohan tungkol sa issue na yun. Opo. At isa pang pagkakaiba ng 1949 case ng Avellino versus Cuenco at yung nangyari nung June 3 is noong 1949, isang araw lang po nangyari ang lahat ng kaguluhan sa Senado. Nagsimula po yung session na 22 po yung senador na present sa session. Nag-walk out lang po yung 10, kaya 12 lang po yung natira. So sabi ng Supreme Court, dahil yung session na 12 senador lang yung natitira, continuation lang yun ng session nung umpisa kung saan merong malinaw na quorum na 22 senador, merong quorum kahit na 12 lang yung natira. Pero dito po sa nangyari nung June 3, mula sa simula, wala po silang quorum na 13. Nagsimula sila, 12. Hindi po pwedeng gamitin na basihan yung Avellino versus Cuenco. At saka, isa pa ho, ito siguro yung pinaka-matibay na basihan laban doon sa Avellino versus Cuenco. Yung Senate rules po mismo, Rule 2, Section 2 ng Rules of the Senate, nakalagay po doon na all officers shall be elected by a majority vote of all its members. So, paso na po yung Avellino versus Cuenco kasi ayon po sa konstitusyon, meron pong malawak na kapangyarihan ng Senado para gumawa ng sarili nitong rules of procedure. So, kung pag sinabi po ng Rules of the Senate na ang majority ay kinakailangan na majority of all of its members, ibig po sabihin nun, dapat 13, hindi pa 12. Opo. Pero attorney, kasi ang ginawa nila, inalis po nila itong hindi po nila sinama si Senator Bato dahil hindi nga daw present at hindi alam kung saan, at itong si Senator Jinggoy ay nakakulong. So sino ba talaga ang magdedetermine o magde-decide na hindi isama yung dalawa? Hindi po sila hindi pwedeng isama dahil senador pa rin po sila kahit po hindi nag-attend ngayon ng Senate session si Senator Bato or hindi alam kung nasaan siya. Tapos si Senator Jinggoy naman ay nakakulong currently. Hindi po sila pwedeng i-exclude. Wala pong legal basis para i-exclude sila dun sa bilang na 24. Opo. Tapos yun nga po, yung basihan na ginagamit nila, yung Avellino versus Cuenco, kung babasahin niyo po ng maigi yan, at hindi, ang problema po kasi, nung ginamit po yung Avellino versus Cuenco, halos immediately naglabas yung mga mainstream media ng summary ng Avellino versus Cuenco na kapag binasa mo yung mga summary ng mainstream media, mapapaniwala ka talaga na yun yung sinasabi ng kaso. Pero kapag binasa nyo yung Avellino versus Cuenco ng buo, doon nyo po makikita na hindi naman po yun ang sinabi ng ruling ng Supreme Court doon. At saka kung nabanggit man na 12 is a valid quorum for 24, hindi po yun majority opinion ng Supreme Court ng mga panahon na yun. At yun nga po, as explained earlier, may mga pagkakaiba doon sa situation ng 1949 at itong sa 2026. Ang problema ngayon, attorney, ay kinikilala po ng palasyo yung bagong liderato ngayon ng Senado.
inaasahan na po natin yan. Pati nga ang House of Representatives, kinikilala po si Senator Gatchalian bilang acting Senate President. Ano? Hindi na po nakapagtataka yan dahil yun naman po talaga yung labanan, di ba? Yung mga kalaban ng Malacanang, yung mga senador na hindi sunod-sunuran sa Malacanang at yung mga sunod-sunuran sa Malacanang. So natural lang po yun na kahit na mahina ang legal na basehan na ginamit para mag-take over ng Senado, talagang kikilalanin niya ng Malacanang dahil yun nga po ang gusto ng Malacanang is makontrol nila yung Senado. At sa panig naman po ng ni SP Cayetano, dapat po bang maging palaban po siya dito sa issue nito? Opo, kasi nasa tama po siya eh. Pero ang tingin ko, nabasa ko kahapon na meron pong balak yung PDP laban na idulog po itong issue na to sa Supreme Court. Sa akin pong pananaw, dapat hindi po magpadalos-dalos na tumakbo ng Supreme Court dahil kapag kahit nasa tama ang kampo nila Senate President Alan Peter Cayetano, meron pong mga nuances or technicalities na ma-encounter sila pag sila ang nag-file sa Korte Suprema. Unang-una, kapag ikaw ang nag-file sa Korte Suprema, ang burden of proof para patunayan na illegal yung ginawa ng kabilang kampo is nasa inyo. Bale, mas mabigat yung burden na ipapataw ng Korte Suprema doon sa mga petitioner laban doon sa respondent. Lalo na't merong presumption of regularity in the exercise of official duties. Diba? Tapos pangalawa, kapag nag-file ka ng petition sa Supreme Court, para sabihin na ikaw ang tunay na Senate President, kayo ang tunay na mayorya, parang rene-recognize mo na naalis na kayo sa pwesto. 'Di ba? So ang mangyayari diyan, parang lang yan din doon sa tagal ng aksyon ng Supreme Court doon sa habeas corpus petition, habang walang aksyon yung Korte Suprema, ang lumalabas parang legal yung ginagawa ng respondents. Kaya yun, para sa akin hindi dapat minamadali na tatakbo agad sa Supreme Court. Ang pinakamainam na gawin dito is i-assert yung karapatan ng kampo ni Senator Alan Peter Cayetano na magpatuloy bilang mayorya at magpatuloy bilang mga chairman ng mga committee. Tapos, ang pinakamaganda is maghanap ng mapipitas galing sa Gatchalian Block para mabalik yung 13 sa kampo nila. Yun ang pinaka mainam doon para matapos na lahat ng question. Kaya lang, syempre, mas madali yun sabihin kaysa gawin. At lalo na alam naman natin na kapag kalaban ka ng administrasyon, palaging merong threat na makakasuhan ka ng kung ano-ano. Diba? So, factor po lahat yun. Opo. Pero ang nangyaring investigasyon kahapon sa Senado, sa Blue Ribbon Committee, papaano po yan? Dahil hindi po kinikilala ng another faction ng mga senador sa Gatchalian Block nga. At saka sabi pa nga, hindi recorded yung naging hearing. At saka yung mga empleyado pa ng Senado that time, naka-work from home pa, attorney, naiipit nga sila kung sino nga susundin dito sa issue na ito. Hindi naman po natin masisisi yung mga empleyado for being confused kung sino ba talaga ang dapat sundin. Meron naman pong mga nag-assist sa mga senador na dumalo kahapon. Yan po, yung mga consequence ng mga action kahapon at yung mga susunod pa katulad sa June 8, di ba, meron daw sariling Senate Blue Ribbon Committee hearing na pamumunuan naman ni Senator Erwin Tulfo. Habang walang solusyon, habang walang resolution dito sa legal issue na to kung sino ba ang tama, magpapatuloy na merong cloud of doubt on both groups. Lahat ng hakbang ng both groups magkakakulay ng magkaka-question, magkaka-cloud of doubt. Kaya yun nga, ang pinakamainam na gawin is imbis na idulog yan sa Korte Suprema na yun nga, baka hindi rin ma-actionan agad yung petisyon. Ang pinakamainam dyan is para sa bawat kampo, maghanap sila ng pang 13 para hindi na ma-question kung ano man yung ginagawa nila. So in the next few days, in the next few weeks, tingin ko yun ang labanan. Kung sino ang unang grupo
na makakakuha ng 13th senator. Kasi kung kahit na sabihin na nating illegal yung nangyari ng June 3, kung makakuha sila ng 13th, mababaliwala lang din yung nangyari ng June 3. Kahit itakbo mo pa yan sa Supreme Court, baka sabihin lang ng Supreme Court, buti na academic na. Kasi 13 na yung sumusuporta kunyari kay Gatchalian. Pero kung sila Senator Cayetano naman ang nakahanap ng additional na senador para siguro bali pang 14th and 15th na kasi hindi nga makaboto itong si Senator Bato at saka si Senator Jinggoy, sila po ang magiging legitimate na mayorya. Lalong lang po ngayon, speaking of doon sa mga empleyado po ng Senado, ay may possibility na by Monday, kung hindi ako nagkakamali po, may balitang iimbestigahan po yung mga nagpalusot nga doon sa Brave 18 at sa mga tumulong o sumuporta nga doon sa pagdinig ng Blue Ribbon. Kaya para sa akin, 'di ba, kahit sila Senator Alan Peter naman nagsabi na binalaan din nila yung mga empleyado na haharang naman sa kanila, hindi ba? So 'di ba, bawat grupo may katwiran yan eh. May meron silang basehan doon sa mga aksyon nila. Pero again, hangga't hindi nare-resolba kung sino talaga ang hangga't hindi nagkakaroon ng 13th or 14th, 15th member yung bawat grupo, lahat ng action nila questionable. Yeah. Opo. Magiging gano'n. Nakalimbo tayo hanggat hindi nabubuo yung true majority. Kasi kahit naman sila Senator Sherwin, diba, kaya nga nila hindi mahalal si Sherwin Gatchalian bilang Senate President. Acting Senate President lang ang itinalaga sa kanila dahil alam nilang kailangan nila ng 13. Tingin ko, ang ano lang, Jayden and Mar, diba, dahil sa nakita natin doon sa Avellino versus Cuenco na hindi naman pala malinaw or hindi naman pala sapat na batayan para doon sa ginawa nila. Ang dapat lang tanungin ng mga tao is, bakit nila pinilit yun? Diba? Bakit nila pinilit, kahit mahina yung batayan, bakit nila pinilit? Bakit hindi na lang sila nag-antay ng makakuha ng 13 na miyembro sa hanay nila? Bakit nila ginawa ng June 3, the day before yung June 4 Senate Blue Ribbon Committee hearing na pinabunuan ni Senator Pia at ni Senator Dante Marcoleta? Diba? Yun yung mga tanong na dapat alamin ng sagot ng taong bayan. Tapos sabi ko sa post ko, yung ombudsman, nung Abril pa lang sinasabi na naghanda na ng plunder charges laban kay Senator Chis Escudero kasama ni former Speaker Martin Romualdez. Makakasuhan pa ba si Senator Chis Escudero na lumipat na sa mayorya? Makukulong pa ba siya? Yun yung mga tanong eh. Yung legal issue at hindi yan mareresolve hanggat makumpleto yung true majority of at least 13 on either side. Pero para sa taong bayan, yun ang dapat mga tanungin para kung kinakailangan gumawa ng aksyon ng tao, diba? Alam nila kung bakit nangyayari itong mga ito sa Senado. Actually, kung maalala mo, attorney, nung 3 araw nga na walang sesyon at panay po yung live stream ni SP Alan Peter Cayetano, ay nasabi na rin niya na talagang may gagawin po yung nasa minorya na pagpapalit ng mga chairmanships doon sa mga committee, which is nangyari na nga. Itong nangyaring palit liderato at nais o plano daw talagang pigilan itong Blue Ribbon Committee hearing nila kahapon, which is nakita natin na may mga issue nga na mga pagharaman doon nga mismo. Yung SILG, John Vic Remulla, nakita po natin yung tulakan, no? Nangyari po sa pagitan nila ni Senator Robin Padilla at ni SILG Remulla, attorney. Ano naman masasabi mo doon? Kaya, malinaw naman talaga na yun nga dahil doon lang sa timing kahit hindi na natin even if we give Secretary John Vic the benefit of the doubt na naglalakad lang daw siya pa uwi, di ba? Hindi niya pinipigilan sila Senator Robin at Senator Pia na pumasok ng Senado. Kahit wala po yun yung timing lang nung Senate takeover. Kasuspe siya na. Kasi pwede naman po nilang gawin yun later on Di ba? Kung wala silang kinakatakutan or kung kagaya ng karamihan ng Pilipino, gusto nilang marinig yung gustong sabihin nitong 80 Marines. Diba, never mind kung totoo or hindi Kaya nga magkakahiring para sukatin kung totoo yung sinasabi nila or hindi. Pero yung hindi pa sila nagsasalita or hindi pa nasusubukan yung kredibilidad nila, ay pinipigilan mo na sila. Anong pong sinasabi nun tungkol sa kanila? Hindi po ba? So, mabuti na lang na kahit na may mga hakbang para pigilan sila, kahit pa paano, na isulong na ituloy naman yung hearing kahapon. So,
hindi naman naging successful yung pagtatakip nitong Gatchalian 12. Ngayon, I think it's a fair question, kasi may mga tanong bakit daw yung ibang mga pinangalanan na senador noon ng 18 Marines hindi nasama sa hearing kahapon. So fair question 'yun, pero dapat kasi I guess lalabas 'yun sa Monday. 'Di ba? Kaya ako, para sa akin bilang Pilipino, ako gusto lang malaman yung totoo, 'di ba? So kahit na para sa akin bilang abogado, mas kinikilala ko yung grupo ni Senator Alan Peter Cayetano, interesado din ako malaman kung anong mangyayari sa Lunes. Opo. Kasi kung katotohanan lang naman ang gusto nating malaman, 'di ba? Gusto ko rin masubukan yung 18 Marines na ang kaharap naman nila ay yung mga halatang galit sa kanila or may mga intensyong masama laban sa kanila dahil yung chairman mismo ng Senate Blue Ribbon Committee ng kampo ni Senator Gatchalian, napangalanan ng 18 Marines, 'di ba? So magandang makita sa Lunes kung ano yung magiging daloy ng talakayan dahil naimbitahan daw sila ulit nitong grupo naman ni Senator Tulfo. Pero personally, kayo po, attorney, kung tatanungin, dapat ding pumunta ba itong mga 18 Marines doon sa hearing ng ni Senator Erwin Tulfo on Monday? Alam mo, kung ako bilang Pilipino lang, gusto ko pumunta sila dahil kung totoo naman yung sinasabi nila, maipapakita naman nila yung natotoo yung sinasabi nila kahit anong panghaharas yung gawin sa kanila ng mga senador. Pero that's easier said than done eh. Diba syempre pag pumasok ka sa Lions Den at ang kaharap mo puro senador na pwede kang putulin anytime, diba? Pwede kang bastusin, pwede kang pahiyain, pwede kang takutin, diba? Pwede kang i-contempt kung hindi nila gusto yung sagot mo. Diba? Mahirap yun. Kaya kung ako yung so bilang Pilipino, ako gusto ko silang pumunta, pero kung bilang abogado nila, ako magdadalawang isip ako kung papadala ko sila doon. Anyway naman, meron namang legal basis kung bakit hindi dapat kilalanin naman itong Senate Blue Ribbon Committee ni Senator Erwin Tulfo. So yun ang dapat pag-isipan ni Attorney Baligod. Yeah. Opo. Siguro, attorney, yung huling mensahe mo na lang para sa ating mga kababayan nanonood po, nakikinig sa mga oras na ito. Napakagulo po ng politika, napakagulo po ng gobyerno natin ngayon. Kaya sana ay magtiyag lang tayo at huwag tayong basta maniniwala, lalo na sa mainstream media kasi parang masyado silang bilib na bilib sa mga opinion ng mga former law deans, IBP at mga legal expert ko na sinasabi na valid daw yung nangyari noong June 3. Pero yun nga po, kung aaralin niyo pong mabuti at kaya pong gawin to ng kahit sinong abogado, kung aaralin po nila ng mabuti yung Abilino versus Cuenco at yung ibang mahalagang provision ng konstitusyon at rules ng Senate, makikita po nila na hindi po matibay na batayan yung Abilino versus Cuenco doon sa ginawa ng Gatchalian 12 noong June 3. So, ulitin ko lang po, di ba may legal issue na po yan, wala na po tayong magagawa dyan, hayaan na po natin yung bawat kampo na gumawa ng hakbang para ma-resolve yan. Pero, ang isipin dapat ng tao, bakit ginagawa nila ito? Bakit pilit na inaagaw itong liderato, mayorya ng Senado, kahit na mahina ang legal na batayan? Ano ba ang pinakatakutan nila? Ano po yung sinusulong nila? Yun ang dapat tandaan ng tao. May mahalagang mensahe po ang palasyo. Ang nangyari sa Senado ngayong hapon ay naaayon sa batas at rule of law. Kinikilala at nirerespeto ng palasyo ang desisyon ng bagong mayorya at ang liderato ni Acting Senate President Sherwin Gatchalian. Napanood nyo yung kay Tito Sen. Grabe, ang lupit. Kala mo talaga. Ewan ko ba. Ngayon ko lang napagtanto na sa tinagal-tagal kong hinangaan si Tito Soto, malaman lamang ko, talagang kulang siya sa kaalaman. Ngayon ko lang napagtanto yan, ha. Pero mo, sabihin niya ba naman na kung private
citizen siya, tumanggap siya ng maletang pera, ano daw magiging violence niya, di ba? So, nakaka-weird lang. At, yung ganda nung ang ganda nung sinabi din ni Panelo mapatungkol dito, ni Attorney Panelo dito sa isyong ito. At ayun nga, no, mabalik ulit tayo doon kay Tito Soto. Halimbawa, Tito Sen, sa palagay namin ng buong Pilipino, may natanggap ka, may natanggap si Romualdez, si BBM, si Lisa at si Sandro. Sabay na natin si Trililing. Halimbawa, ganon. So ibig sabihin, kahit tigkakalahating milyon, pwede kaming bigyan. So ibig sabihin, dahil dyan sa sinabi mo, yung mga vlogger na di umano ay tumatanggap ng pera galing sa gobyerno, galing sa pondo ng taong bayan, so okay lang pala yun. Hindi sila makakasuhan or wala silang ginawang krimen or hindi sila, tawag dito, walang, sa madaling salita, okay lang pala yun. Okay lang pala na tumanggap ka ng pera na galing sa pondo ng taong bayan. Okay lang pala yun. No? Ang galing mo, Tito Sen. May natutunan na naman kami sa iyo ngayon. Oo, kasi nung nakaraan, ang natutunan namin sa inyo is yung 11 plus 1 equals 13. Ngayon, ang natutunan namin sa inyo, pag nabigyan ka or naambunan ka ng pera ng taong bayan or galing sa pondo ng taong bayan, okay lang yun. Wala yung problema. Ay, lako. Ewan ko na lang ha, mga Pilipino, kung iboboto nyo pa sa susunod yan. Yang nasa kampo ni Tito Sen ng mga senador, yung tinatawag na Judas Senador or Judas Senators, kapag yung mga yan binoto nyo pa sa mga susunod na eleksyon, ewan ko na lang, sobrang tolonggis nyo na talaga. Sobrang walang kwenta talaga. Kapag binoto nyo pa yan, ewan ko na lang. No? So yung mabalik tayo doon kay Attorney Panelo. Ang ganda nung paliwanag niya rito, ang ganda nung mga sinabi niya. At talagang yun naman din talaga yung dapat. So kayo din, i-komento nyo na lang diyan kung ano yung opinion nyo mapatungkol sa mga bidyong pinanood natin. At dito nga yung huling-huling video yung kay Auntie Claire. No, etong kay Auntie Claire na sinabi niya na pabor daw ang palasyo or tanggap daw ng palasyo ang pagiging acting Senate President ni Win Gatchalian. Ang galing, no? Oo, biruin mo yan ha. Illegal ang ginawang pagdeklara or paglagay kay Win Gatchalian bilang acting Senate President. Tapos sinang-ayunan ng Malacanang. So ibig sabihin kaya pala talagang lumalaganap sa buong Pilipinas yung krimen, droga, pagpatay, lahat ng krimen dito sa Pilipinas ngayon. At kaya pala umaabot ho tayo ng halos top 2, top 3 sa pinaka mataas na krimen sa buong Asia dahil yung mismong Malacanang ay sinasang-ayunan yung illegal na gawain. Kagaya nito, illegal to. Maraming, hindi ko na lang may isa-isa sa inyo, pero maraming mga lawyer na nagsasabing illegal ang ginawa nilang pag-appoint kay Win Gatchalian bilang acting Senate President. No? So, grabe, no? Ang tindi ng mindset ng palasyo. So, wala Ganun talaga nabudol tayo. Ang maganda talaga nito is mag-antay, magdasal na sana ay mapalitan na itong administrasyon at para naging maayos na ang bansang Pilipinas. Lalo ngayon na magtatag-ulan na naman, kawawa na naman ng iba nating mga kababayan na masasalanta ang kanilang mga ari-arian, bahay, kanilang pamilya, mga mawawalan ng pamilya, wag naman sana mawawalan ng mahal sa buhay dahil sa baha. So magdoble ingat po kayo dahil wala pong pakialam ang administrasyon Malacanang sa kapakanan natin. Sa mga kilalang tao nga Pangulong Duterte, Pastor Apollo Kibuloy, di ba? Yung mga senador ngayon, kay BP Sara, di ba? Mga kilalang tao yan, pero kung salbahin nila, wagas. What if pa kaya tayo ordinaryong Pilipino lang, di ba? So yung mga banateros, ano pong may kukomento nyo sa mga napag-usapan natin at eto na nga.
yung about doon sa video, no? Sa ilalabas na video, text messages, voice call or voice messages, voice call or video. Hindi ko alam kung ano tong mga ebidensya na to na may dalawang testigo sa mga susunod na hearing sa Cayetano Black na ilalabas. So ano kaya to, no? Yung kaabang-abang. Yan ang mga kaabang-abang na mangyayari. At ang balita dito, no, ay eto daw ay galing, no? Galing kay Lisa or kay BBM or kay Sandro. Kung sino man yung mga mastermind na tinuturo ng 18 Marines. So sa kanila galing itong mga text at sa mga congressman din ata. At sa ibang mga senador, meron din atang mga video, mga text messages. Ewan ko lang kung paano pa nila mapagtatakpan yung mga ebidensyang ilalabas ng dalawang panibagong testigo na to. So yun mga banateros, mga kabiya, kung saan man kayo ngayon, ingat kayo palagi. At yun, don't forget to like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel at doon sa second channel ko na JG Banateros. So ingat po kayo palagi. God bless and peace and bye-bye. Yan ang Banateros, walang inuurungan. Pag tama palakpakan, pag mali ay babanatan. Yan ang Banateros, boses ng ordinaryong Pilipino. Banateros ay walang makakaawan, walang inuurungan. Banateros